Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan po ngayon ay ito pong New Year's resolution versus day-by-day renewal. I don't know kung naka-experience po kayo na pag ganitong taon, pag malapit na magtapos ang taon, meron kayong mga New Year's resolution. Meron kayo? Taas nga ang kamay. Sino ang nagkaroon ng New Year's resolution? Si Ma'am Presi, Sister Presi. New Year's resolution. Kahit na noon pa, na-experience niyo yan? Ang mga matataba, ang New Year's resolution ko, magpapapayat ako. Hindi na ako kakain ng... O para hindi ka magpayat, o para hindi ka magtaba, anong hindi mo kakainin? Hindi na ako kakain ng karne. Hindi. Ako ang kinakain ko karne. Pero hindi ako tumataba. Okay? Several days now, ang kinakain ko karne, hindi ako kumakain ng rice. Okay? Pero, ang sinasabi ko sa inyo, sa ganitong mga panahon, meron tayong tinatawag New Year's resolution. Di ba? And you know, that kind of mental setting or mental, anong tawag dito? Mindset. Ang tawag niyan, parang katulad ng magbabago ka lang dahil nakita mo nasaktan ka na itong nangyari noong 2022, 2023, masamang nangyari kaya babaguhin ko na. And yun mga kapatid, maraming ganyan sa ating kapanahon o sa mga panahong ganito. Mayroong mga New Year's resolution. While sabihin natin makatulong ito, pero sa actual na experience, sabihin ko po sa inyo, it does not last long ang mga New Year's resolution. Di ba? Hindi nagla-last long. Maya-maya, pag hindi mo nagawa, ang pinangako mo na gagawin mo, you feel guilty. You feel guilty. And then pag hindi mo pa nagawa, mamaya sabihin mo, bahala na yung pangako na yun. Masarap ito, kailangan ko pa rin kainin. Kailangan ko pa rin gawin ito. And so, it makes your inner person down. So ngayon, ang pag-usapan natin itong day-by-day renewal. Hinanap po sa Bible kung mayroong word na New Year. Wala. Actually, ang New Year kasi ay very subjective. Anong ibig sabihin? Oo, New Year kung ang susundan natin ang Gregorian calendar. Pero ang susundan mo, ang Jewish calendar, iba po ang New Year. Ang New Year nila is the month Nisan, about March 1 or March 14, something like that, in between that. Okay? Kung susundan mo ang Chinese New Year, iba rin kasi ang calendar nila. Ang Chinese New Year, February. So very subjective nga po ang New Year. Pero ang araw, hindi po. Ang pang-araw-araw, hindi po subjective. Ibig sabihin, absolute yan. Bukas, may bago pang araw pag may hangin pang ilong natin. Tama? Kung hindi pa darating ang Panginoon, bukas, buhay pa tayo. May sasalubungin tayo na iba't ibang uri ng situation. Iba't ibang uri ng mga eksperyensya. So ang tanong ngayon, gusto mo ba na araw-araw malakas ka upang masalubong mo ang ganitong mga sitwasyon na may kagalakan sa puso at may pagpupuri sa Panginoon? Ako yan ang gusto ko. Araw-araw. And so we'll try to read, mga kapatid. We start with that verse. Kaya nga, sa mga pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan ay hindi kami nanghihina. Tingnan niyo yung word yan, hindi kami nanghihina. We do not lose heart. We are not discouraged. Then, pagdating mo sa verse 8, ito ang sabi, sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi nangaghihinagpis. Nako!
Nangigipit. Meaning, on every side, kaliwat kanan, nagigipit kami, ginigipit kami, para kaming iniipit. But we are not. Sa English yan, we are not in despair. Gusto niyo ang ganyang buhay? Nasa gitna ng mga kahirapan sa labas, na parang iniipit ka, pero sa loob, hindi ka discouraged? Yan ang gusto kong buhay. Hindi na parang sa buong taon, ang takbo mo, pag ganun ng pag ganun, pag ganun ng pag ganun, pahirap ng pahirap, and you are not enjoying every day, then pagdating ng December 31, sabi ka, mag-New Year's resolution na lang ako para hindi na maulit yon. No. Better a renewal day by day. Then pagdating mo sa verse 9, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Have you experienced that? Wala pa. Ni sa kalingkingan, sa experience ni Apostol Pablo, ang ating experience. Na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, muntik na siyang patayin. Na-experience niyo yan? Doon sa Listra, binato siya. Tapos halos patay na. Iniwan siya, halos patay na. Pero maya-maya nagbangon siya. Na-experience ninyo yan? Wala. Lalo na, hindi mo yan ma-experience kung hindi ka nagpapahayag ng salita ng Diyos boldly. I have several experiences, of course. Nasipa ako. Para binigyan ko lang ng gospel tract, sinipa ako dito. Para binigyan ko lang. Diyan sa parte sa Bulabog, nagtuturo ako sa mga bata diyan, lumapit yung lasing. Akala ko kung anong gagawin, mayroon pala ng machete nandoon sa loob. Tapos pinapatigil ako. Hindi ko lang siya pinapansin. Nang lumapit siya sa akin, mayroong isang medyo Down syndrome na bata, na medyo malaki na, niyakap siya. Niyakap siya. What I mean, niyakap siya, pinatumba siya kay lasing. At dumating yung mga tao, inalis sa kanya yung itak. That's real danger, pero hindi pa. Ni sa kalingkingan ng dinanas ni Apostol Pablo. And yet, makikita niyo mga kapatid, mamaya, ang sabi ni Apostol Pablo, na pwede rin mangyari sa atin. Ito sabi niya sa verse 11, sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan, dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Then, pagdating mo sa verse 16, tingnan niyo yung verse, sabayan po ninyo ako, basahin natin English and Tagalog. Ready? Start. Therefore, we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Sa Tagalog. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Papiliin ka New Year's resolution o renewal day by day, ano ang gusto mo? Ako gusto ko renewal day by day. Na araw-araw, binabago ng Panginoon ang aking pagkataong panloob. Mga kapatid, yun ang dapat na nangyayari po sa atin. Okay? So, in order to understand this, balikan ko lang itong dating tinuro ko na sa inyo. So, alam ko na alam ninyo yan. Okay? Ang tao may tatlong parte. Yung sinasabi na katauhang panlabas, alam natin yun ang katawan. At sabi ni Apostol Pablo, nang hihina. During this time na sinusulat niya ito, matanda na po siya. Matanda na. Ewan ko kung ilan ang naging edad niya, pero dumaan po siya sa kahirapan. Kahirapan kahit na ng kanyang katawan.
pinalo many times dahil sa pagpapahayag niya ng salita ng Panginoon. And then, may dalawang parte diyan. Basic ito na maintindihan, dapat maintindihan natin. If we want renewal day by day. Okay? So, mayroon tayong dalawang panloob na pagkatao. Ang isa diyan ang espiritu. Itong espiritu na ito, yun ang ipinanganak na muli. He that is born of Spirit is Spirit. Okay? Yan ang nasa loob. At diyan sa loob na yan, naninirahan ang banal na espiritu. Okay? Yan ang sabi ng Bible, I will give you a new spirit and I will put a new spirit within you. Ayun ang banal na espiritu. And then, mayroon tayo ng kaluluwa. Ang kaluluwa natin, nandyan yung pag-iisip, nandyan yung emotion, at nandyan yung pagdidesisyon. Kung ang pag-iisip natin ay hindi mabago, nandoon pa rin tayo sa old thinking, then wala din ang pagbabago sa loob. So, mayroong ginagawa ang Panginoon, sa espiritu natin pinapalakas ito, para ang espiritu natin ang mangusap sa kaluluwa natin. Naalala niyo sa Psalms, sabi ni David, why are you discouraged, O my soul? Bakit ka nadidiskurahe, kaluluwa ko? Why are you so discouraged? So, ang espiritu ni David, kinakausap yung kaluluwa niya sa panahon ng discouragement at ang advice, tingin ka sa Panginoon. You know, that is Christian life. It is not following, do this, do that, do this, do that, do this, do that. No. It is following a person. At kung kilala natin ang persona na ito, na naninirahan sa atin ang banal na espiritu, hindi ka kailangan bawalan ng kung sino man sa labas. Ikaw mismo, alam mo, ito ang tama, nandito ang kalakasan, gagawin ko yan by the grace of the Lord. So, para maintindihan niyo ito, I have 12 episodes dyan sa YouTube discussing about these things. About men. Okay? So, tuloy po ako. Tingnan niyo ang katapatan ni Apostol Pablo. Ang katapatan ni Apostol Pablo, nakita niyo? Paul's constancy. Ang ibig sabihin ng constancy, katapatan. Alam niyo, ang katapatan, mga kapatid, hindi yung nakikita na mas malinaw kung wala kang problema at kung marami kang pera, wala kang sakit, madaling maging matapat. Di ba? Matapat yan kasi walang problema yan. Pero ang taong puno ng problema, puno ng kahirapan, pero matapat pa rin, matapat na puspos ng kagalakan ng kanyang puso, then mag-iisip ka, ano ang nandyan sa tao na yan? Bakit sa gitna ng kahirapan? Bakit sa gitna ng mga hindi magagandang bagay na nangyari siya? Masaya pa rin siya na naglilingkod sa Panginoon. Matapat pa rin siya naglingkod sa Panginoon. That is real faithfulness. And I want to tell you, mga kapatid, yun ang kailangan natin. So, tingnan nyo ang kalagayan po ni Apostol Pablo sa gitna ng kahinaan ng katawan. Sabi niya, the outward man is perishing. Tayo po, daraanan po natin yan, lalo na tayo mga senior citizens. Pero, ibig sabihin tayo mga senior citizens, dumaraan na tayo dito sa panghihina ng katawan. Tama? Nakakaramdam din na po ako ng kahinaan. The outward man is perishing. Pwede ba maging matapat kahit na patanda ka na ng patanda, pahina na ng pahina? Pwede? O kung pahina ka na ng pahina, tapos sige mo lang, ay, bakit ganito, Jesus? Bakit ganito? Dangerous yun. Hindi mo nakita ang nakita ni Pablo. We do not lose heart.
Hindi kami na-discourage kahit napahinan ng katawan. Then, yung binasa natin kanina ng mga suffering, sabi ko sa inyo, hindi tayo dumaan ng ganon. Ginigipit, kaliwat kanan. Or sabi na, we are not in despair. Totoo ba yun? Hindi ba ang normal sa atin, pag ginigipit tayo, wala naman tayong kasalanan, ginigipit tayo, ang isip natin, makaganti ako dyan. Di ba? Isip natin, kasuhan natin, pakulong natin. Sana tamaan siya ng kidlat. Hey! Ganun po yan. Kasi hindi po nababago ang panloob na pagkatao natin. Hindi nababago. Ang dating pagkatao pa rin yun na nagbibida-bida. Bakit gusto mo akong apihin? Bakit gusto mo akong sirain? Bakit gusto mo akong maging unpopular? Gusto ko maging sikat. That is the nature po ng tao. Oo. May nagbabalita nga na ako raw, kulto na ako. Sabi ko, never mind them. Never mind them. Let them prove by the word of God, but never mind them. Sabi ko sa misis ko, dumaan na tayo noon. Iba lang na klase. Okay? To the point na ginaganyan-ganyan ako para ma-pray lang ako sa iya. Oo. And there was the time na parang gusto ko na rin mag-quit. May kagipitan. So sabi ko, Lord, alis na lang po ako para wala nang away dito. Alis na lang ako. Ang sagot sa akin ng Panginoon is a verse. Sige, umalis ka. Ang mga bayarang pastor, tumatakbo pag may problema. Umiyak po ako kasi I'm not bayaran. God knows I'm not bayaran. Iniwan ko ang trabaho ko, iniwan ko ang profession ko. Wala nga sa kalahati ang binibigay sa akin during that time. So, hindi ako bayaran. Even until today, hindi ako bayaran. I am God's servant. Then, ang sagot ng Panginoon sa akin, another verse. A good shepherd laid down his life for the sheep. So, handa ako dapat mamatay. And so that night, 1986, sabi ko, Lord, okay, kung kailangan mamatay ako dito para mag-glorify ka, para ikaw makilala, so be it. Of course, I was crying. Kinumagahan, pagising ng misis ko, sabi ko, nanalo ang Panginoon. Hindi tayo aalis. Until now, hindi po ako umalis. I don't know kung mabilang ito ng Panginoon na katapatan. I don't know. But what I know is there is someone strengthening me within. And that someone is the Holy Spirit. At yun ang kailangan natin, mga kapatid ko. Yun ang kailangan mo. Yun ang kailangan ko. Si Pablo, yun ang nangyari po sa kanya. In spite of bodily weaknesses, in spite of great sufferings, sabi niya, we do not lose heart. Hindi kami nanghihimagod. Hindi kami na-discourage. And I want to be like that. How about you? So, may tatlong bagay na gusto na pag-usapan. Ito ng main topic natin o main points natin. Ano ang nandyan kay Paul na pwede rin sa atin? Kasi tao rin siya. Mahina din siya. Subject to human frailties. Katulad natin. So ano? Number one, si Pablo, inavail man lang niya ang pwede rin nating ma-avail by faith. Paul availed what is also available to us by faith. Ano ang available kay Pablo araw-araw na available man sa iyo at sa akin? Na kung nakakonektar tayo doon sa Panginoon, sabi ng Panginoon, we have access by faith into His grace. The reservoir of God's blessing. The reservoir of God's blessings.
Mayroon bang problema doon? Sa fountain of God's blessing? Wala. May connection ka ba doon? Kung may connection ka, then available sa iyo ang grace na ito. Available sa iyo, available sa akin. Tingnan niyo ang verse, ang word, moment by moment grace. I call it moment by moment grace. Habang nagsasalita ako dito, 1 second from today, may grace available ang Panginoon. Kung sinususutan ako ni Satanas sa isip ko na magpayabang ako, then nandyan ang biyaya ng Panginoon na magsasabi sa isip ko, huwag mong sundan yung isip na yon. Masama yon. Ang kailangang mabigyan ng kaluwalhatian ay ang Diyos lang. That is moment by moment grace. Sometimes we do not realize it, mga kapatid ko. Pero yan po ang buhay ng mananampalataya. The very foundation bakit tayo naging mananampalataya is G-R-A-C-E. Hindi dahil magaling ka, dahil may ginawa ka, kaya naligtas ka. No, alam natin yun. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Lest any man should boast. Hindi sa pamagitan ng magagawa mo o ginawa mo. Sapagkat ang kaligtasan ay ginawa na, tapos na ng Panginoong Jesucristo. Grace! May pundasyon ka na ganyan? Isabi ng Panginoon, may pundasyon ka na ganyan, araw-araw may available na grace sa iyo. Moment by moment. In fact, that's why kahit nasa gitna ng kahinaan sa katawan, kahit nasa gitna ng kahirapan sa labas, ginigipit ka sa labas, pwede kang magkaroon ng kapayapaan sa loob. Pwede kang magkaroon ng kagalakan sa gitna ng kapighatian. Pwede ba yun? As sorrowful, yet always rejoicing. Understand niya? 2 Corinthians chapter 6 yun. Naalala niyo si Pablo na nagsabi siya sa mga taga-Philippi, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Nasa bilangguan siya during the time. Siya ba ay diskurahi doon? Kaya sinasabi nilang niya, rejoice in the Lord, pero ako dito malungkot. No. Basahin niyo Philippians chapter 4, pagdating mo sa verse 10, sabi niya, I rejoice greatly in the Lord. So ang taong ito na nagsasabi, hey, mga galak kayo sa Panginoon, palagi kayong mga galak sa Panginoon. Sabi niya, ako, puspos ako ng kagalakan, kahit na nandito ako sa bilangguan. And he is worthy of emulation. Right? Meaning, ang grace, ang biyaya na araw-araw, dinodraw niya. Sinasalok niya araw-araw. Available din sa iyo. Ang tanong ko sa inyo, araw-araw ba sumasalo ka ng biyaya sa Diyos? Araw-araw ba nagsasabi ka, Panginoon, hindi ko kaya mabuhay ngayong isang araw. Maraming problema siguro akong daraanan, pero Panginoon, sasalok po ako ng biyaya, ha? I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit? There is someone strengthening you in the inside. Yun po ang Kristyanismo. Hindi sunod-sunod sa kung sinong tao diyan. Hindi sunod-sunod sa kung anong patakaran diyan. No, it's following Christ. Rejoicing in Him. At ito mga kapatid, ang pwede rin may experience mo, pwede rin may experience ako. Now, dalawang uri ng grace, bago ko basahin ang verse. Grace, ang biyaya na alisin ang problema mo. Okay? Ang biyaya na hindi ka padaanin sa problema, hindi ka padaanin sa kahirapan, biyaya yan ng Diyos. Pero ang matinding biyaya ng Diyos, padaanin ka na sa kahirapan, pero puspos ka pa rin ng kagalakan.
Okay? Sige, tingnan natin itong verse na ito. Sige, basahin ninyo. 2 Corinthians 12:9. And he said to me, my grace is sufficient for you. Sino itong nagsasabi? My grace? Ang Diyos. For my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Background ng istorya na ito, si Pablo, pinahayagan ng Panginoon ng maraming mga kapahayagan na hindi ibinigay sa ordinaryong mga tao, ordinaryong Christian. In fact, writer po siya ng 13 books. Okay? Ngayon, sabi niya, para hindi ako maghambog, pinayagan ng Panginoon na padalan ako ng thorn in the flesh, meaning physical na problema niya. Si Satanas, pinasakit siya. At sabi na nanalangin ako, 3 beses akong nanalangin patungkol dito. Naalisin ng Panginoon. Hindi inalis ng Panginoon. Again, sabi ko sa inyo, pwede niyang alisin ang karamdaman mo o ang problema mo, biyaya yan ng Panginoon. Pero pwede namang hindi niya alisin yon, pero bigyan ka niya ng kalakasan panloob na masaya ka pa rin, puspos ka pa rin ng kagalakan kahit na may problema ka sa labas. Okay? Anong nangyari kay Pablo? Napakinggan niya, of course, sinabi ng Panginoon sa kanya, ang biyaya ko sufficiente sa iyo. So dumaan siya doon sa problema na yon, pero puspos siya ng kagalakan. Tingnan niyo ang verse, masunod. Therefore, I take pleasure in infirmities. Hello? Normal ba yan? Ako ay nagagalak sa aking mga kahinaan, sa aking mga problema, sa aking mga pagtutuya. Tinutuya siya. Sa aking mga kakulangan. Nagagalak ka sa kakulangan? Hindi ba nagagalak tayo kung, wow, maraming nagbigay sa akin regalo ngayon. May paipit pa. Oh, marami. Pero kung walang nabigay ng regalo, ako, ang saswapang ng mga tao. Ngayon, hindi ako binigay ng regalo. Hindi ka masaya. Kasi dependent ang kagalakan mo sa panlabas. But if you are renewed day by day, araw-araw binabago ka ng Panginoon into the image of that person, of Christ, then kahit na anong nangyayari sa labas, ang kagalakan mo hindi apektado. Hindi dependent yan sa panlabas. Okay? I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. Anong ibig sabihin ng for Christ's sake? May dalawang kahulugan yan. Una, dahil ito kay Jesus. Pangalawa, ang nang pangyayari na ito, kalooban ng Panginoon para ma-experience ko ang biyaya na. That is for Christ's sake. Gusto niyo ma-experience ang biyaya ng Panginoon o ang sarili mong kalakasan? Ang sarili mong kalakasan, isang komentar lang yan, pangit ng ugali mo. Isang komentar lang, pangit ng ugali mo, pangit ng isip mo. Pero kung ang kalakasan panloob, kahit na komentaran ka, smile ka lang. Okay, mga kapatid, moment by moment mercy. Available ba sa atin ang moment by moment mercy? Anong pagkakaiba ng grace sa mercy? Ang mercy, kailangan mo yan in times of failures. Tama. Sino ba sa inyo ang walang failures? Walang pagkakamali? Hindi bumagsak ngayong 2023. Lahat tayo. May mga pagkakamali tayo. Pero bakit buhay ka pa? Bakit buhay pa ako? Bakit hindi ka sinipa ng Panginoon? Bakit hindi ako pinatay ng Panginoon? Because of His mercy. Okay? We deserve punishment. Pero sabi ng mercy ng Panginoon, Heps! Wag mo na pamalo na yan. Ito, grace. And that is God's dealing to us. Yan ang dealing ng Panginoon sa atin. Alam niyo, ang Diyos banal. At hindi niya kukonsintihan ang kasalanan. At kung tatratuhin niya ako ayon sa kasalanan natin, wala nang maiiwan na makapasok ng 2024. Pero bakit makakapasok tayo? Because of God's mercy.
Available ba yan araw-araw? Yes! Dahil araw-araw hindi tayo perfecto. Okay? We need it. I need it. So araw-araw, Lord, ang habag mo, mali ako, Panginoon, kahabagan mo ako. Sabi ng Panginoon, nagtitiwala ka sa mercy ko, kahahabagan kita. Pero kung magpahambog ka na, nagkamali ka na, mahambog ka pa, iko-compare mo pang sarili mo sa pagkakamali ng iba, sabi ng Panginoon, pupulpugin kita. Okay? What we need is a heart that is open for God's mercy. A humble heart. Puso na kumikilala na mahina, pero humihingi ng kalakasan sa Diyos. Tingnan niyo ang verse 1, sabi ni Pablo dito, therefore, since we have this ministry, as we have received mercy. Mercy. Bakit kailangan ni Pablo ang mercy? Dahil hindi rin perfecto si Pablo. Pero araw-araw sumasalok siya ng biyaya. Araw-araw sumasalok siya ng habag. Lord, ang habag mo, huwag mong alisin sa akin. So sabi niya, therefore, I do not lose heart. Hindi ako ma-discourage. Mercy rin na para sa iba. Alam nyo, hindi lang personal ang mercy. Kasi tayo, by nature, pag kinukontra tayo, ang nature natin, gusto natin, ulan na niya ng apoy. Para tayong mga anak ni Zebedee. Nang pumasok ang Panginoon doon sa Samaria at hindi pinapapasok, sabi anak ni Zebedee, si Juan, si John, at si James. Sabi niya, Panginoon, paulan ka na ng kalayo, ng apoy. Sunugin mo na ito. Yan tayo ang datiang pagkatao natin. Pero pag tayo ay binabago ng Banal na Espiritu, every day, kahit na kung minsan parang makapagsalita na tayo o nakapagsalita na tayo ng, Panginoon, patikimin mo, biradahan mo na, Panginoon, para matuto. Pero mamaya, pag nagpipray ka na, Lord, kawawa naman, hindi pa yan ligtas. Baka maimpyerno. Panginoon, kabagan mo naman siya. Kabagan mo. And that is mercy for others. I need that. You need that. Kahapon, nandoon kami sa... Sinong nandoon sa bakon? Hello? Taas ng kamay, mataas-taas ng konti. Konti lang. Sinong wala doon? Wala kayo doon. Sino ang nag-pray na kahit wala kayo doon, nandun ang Espiritu ninyo? Sino nag-pray? Okay, good. Alam ninyo, kung nandoon kayo, you can see the blessing through your literal eyes and through the eyes of your heart. Makita niyo mga tao? Small groups. Interesado. Nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ko, Lord, this is your work. This is your work. At sana magpatuloy yun. Ang dami ng tao. Doon sa bato, pagsimula namin sa bato, nakita namin ang pag-atake ng Diablo. Magsisimula na kami, lumakas ang ulan. Tapos may ihip ng hangin na hindi ko alam kung saan ang galing. Shhh, ganun, ihip ng hangin. Parang katulad noon sa Prito Diaz, nang magsimula tayo sa Prito Diaz. Summertime. Grabe ang init. Nagpamigay kami ng gospel track. Sabi ko may film showing tayo pagkagabi. Kalahati ng film na yun na hinugot sa dilim. Nag-ipo-ipo. Tapos umulan ng malakas. Atake ng Diablo. Magpipreach na ako doon sa bato na wala ang sound. Nilapitan ko yung music team, sabi ko, alam niyo kung anong state of mind natin dapat ngayon? Nasa state of prayer. Come on, mag-pray tayo. Sabi ko, ipasa mo doon. Mag-pray. Habang nagpipreach ako, mag-pray kayo. Of course, tinulutan niyo ng Panginoon to test our faith. To test our faith. But that is real work. That's not the work of FFBC.
That's not the work of the music team. That's the work of God. At nayayanig ang kampo ni Satanas. Kaya't nag-retaliate siya. But you know, God's mercy delivered us. So mga kapatid, mga kaibigan, ito ang kailangan natin. Pangalawa, Paul took the greatest privilege that is also offered to us. Kung bakit hindi siya diskurahe, pinapalakas siya ng Panginoon araw-araw, hindi para sa kanya per se, para sa ministry na kinuha niya na pwede rin kunin natin. Tingnan niyo ang verse. 2 Corinthians 4:1, balik ulit tayo doon. Therefore, since we have this ministry, kung para lang sa'yo, para ka lang maging masaya, parang maging masayang anak mo, parang maging masayang apo mo, forget it. Sabi ng Panginoon, hindi ako interesado. Kasi ang gusto ko, kahit na mahina, kahit na may problema kayo, may pakita ko sa inyo, mas malakas ako. Anong ibig sabihin yan? It's not about self. It's not about you. It's not about me. It's about Christ. At sabi ng Panginoon, mayroon akong gawain. Ipapatrabaho ko sa inyo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. That you go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. Disciplein ninyo. And then, ano ang karugtong noon? And whatsoever you shall ask in my name, the Father will do it. Sige, John 15:16. Gusto ko ipabasa sa inyo. Kasi po, ang kalakasan, ang pagpapala na ibinibigay ng Panginoon, konektado po yan sa ipinapagawa niya sa atin. Kung hindi ka man gumagawa ng pinapagawa sa iyo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi kita bibigyan yan. Tingnan niyo ang verse. Sige. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. May karugtong? Anong karugtong? That whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Mayroon kang ministry na ibinigay ang Panginoon and you take it gladly. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng grace, bibigyan kita ng mercy, bibigyan kita ng kalakasan, bibigyan kita ng pangangailangan mo dahil ang aking utos ay konektado sa blessing. Okay? Pero kung gagamitin mo lang sa sarili mo para magpasikat, para makilala ka, sabi ng Panginoon, forget that. Hindi kita bibigyan yan. Magpapahambog ka pa, sisirain mo pang pangalan ko. This is how Christianity is lived, mga kapatid. A renewal day by day. So balik tayo doon. Tingnan niyo ang mga verses na ito. Ihambing lang natin, daanan ko lang. 2 Corinthians 3:7. But if the ministry of death written and engraved on stones was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away, how will the ministry of the Spirit not be more glorious? For if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. Para maintindihan, may komparasyon po dyan. Yung panahon na ibinigay ng Panginoon ang 10 utos kay Moses, doon sa Mount Sinai, nagliwanag po ang mukha ni Moses. Hindi makatingin yung mga Israelita. Because that is too glorious. Pero anong ministry na yon? Anong nandoon 10 utos? Kung hindi mo gagawin yon, kondenado ka, you are condemned. That is the ministry of death. That is the ministry of condemnation. Pero anong ibinigay ng Panginoon sa iyo na ministry? Kung ikaw ay mananampalataya. Kung ako ay mananampalataya, anong binigay sa atin? That's not a ministry of death. That's the ministry of life. A ministry of righteousness. A ministry of the Spirit. Meaning, we preach the gospel. Pag ito ay pinahayag sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at manampalataya ang tao sa Ebanghelyo, then he has eternal life.
mayroon siyang buhay na walang hanggan. He will be spared from condemnation. Alin dyan ang mas maluwalhating ministry? Alin? Ministry ni Moses? The ministry of condemnation? Or the ministry of reconciliation na ibinigay sa mga mananampalataya? Sabi ni Pablo, because we have received or we have this ministry, we lose heart. We do not lose heart. Hindi kami naghihimagod, hindi kami na-discourage. Why? This is a glorious ministry. Katiwalaan ako ng Panginoon. Sino naman ako? Sino ka naman? Mga anghel nga na perpekto, hindi pinagkatiwalaan ng Panginoon na magpahayag ng Ebanghelyo. And yet, ikaw, ako, katiwalaan ng Panginoon. Nakita ko doon ang mga sumama ng mga Christians na nandoon. Alam ko naman katulad ko rin sila mahina. Pero nakita ko, very sincere, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Mayroong 7, siguro 6 na kausap, and they are sharing the gospel of Christ. Sabi ko, Lord, purihin ka. This is the ministry. Kung magbunga yon, tulutan ng magbunga to the glory of God. Kung hindi man, okay lang. We have served the King of Kings and the Lord of Lords. That's the ministry na sinasabi ni Pablo. We have received this ministry. So let us not be discouraged. Huwag tayong madiscourage. 2024 is very, very short. Kung darating na ang Panginoon sa 2024, maliit lang na kahirapan yon. Alam ko na pinagbabantaan tayo ng sanlibutan. Okay? Mayroong internet apocalypse na darating daw. Wala na ng communication. Hindi mo na magamit ang cellphone mo. Hindi ka na maka-TikTok. Hindi ka na maka-chat for about several months. May mga magaganon mga tao. May mga tao na siguro magaganon. Bakit? Sa kanila kasi, pag walang wifi, walang buhay. Oh, yun ang tao. Pero kung sakaling dumating yon, will I still be faithful? Do I have the strength nagmula sa Panginoon that I will be faithful? I will not lose heart? By the grace of the Lord, I will not lose heart. Why? Available ang grace, available ang mercy, and habang gusto pa akong gamitin ng Panginoon, kahit na mag-ugod-ugod na ako, okay pa rin. May ministry na pwede pa ako magamit ng Panginoon. The Lord will sustain me. And lastly, ito po. Paul focused on the things which we should be focused to. Nakafocus siya sa mga bagay na alam niya, sabi niya, eternal na mga bagay yon, na dapat doon din tayo nakafocus. Kasi kung ang focus mo dito, magkapera, baka mamatay ka na lang sa pagnanasa na magkapera. Hindi ka pa rin nagkakapera. Dahil ang puso mo kubitos. Okay? Hindi masama magkapera. Magkapera ka para ano? Magkapera ako para marami akong matulungan ng mga tao. Okay yun. Pero kung magkapera ka lang kay para masikat ka sa iba, forget that. Okay, Paul focus on the things where we should be focused to. Tingnan niyo ang verse dito. First, he focused on glorious resurrection. Knowing that He who raised up the Lord Jesus will also raise us up with Jesus and will present us with you. Okay, sabi ni Pablo, okay, the outward man perish, nanghihina ako, nagkakasakit ako, pahina ng pahina ang panlabas kong pagkatao. Pero bakit hindi ako nadiskurahe? Sapagkat pinapalakas ng Panginoon ang aking inner na pagkatao. Ang panloob na pagkatao, pinapalakas ako ng Panginoon. Alam naman kasi ni Pablo na kung sakaling mawala na ang katawan niya na ito, papalitan ito ng katawang hindi na mamamatay, hindi na magkakasala. So, you want to kill me?
Dahil nagpapahayag ako ng salita ng Diyos? Ha? It's okay. Mas madali madali. Papunta na ako ng langit. I think yun ang mindset niya. Okay? Yun ang mindset ni Pablo. Mamatay ako sa magpapahayag ng salita ng Diyos. Walang problema. Ang katawan ko, balik sa alabok. Bigyan ako ng Panginoon ng katawang hindi na mamamatay, hindi na magkakasala. Naalala ko yung isang missionary, si Mr. Chalmers. Nag-mission siya sa mga cannibals, sa mga kumakain ng tao ng mga Indians. Tapos, kinausap niya ang mga pastors para humingi ng blessing o ng prayer. Sabi ng mga pastors, ano? Pupunta ka doon? Nasisira ang ulo mo? Mga cannibals yun. Kakainin ka doon. Ang sagot ni Mr. Chalmers, sabi niya, parehas lang naman tayo kakainin. Kung kailan, hindi natin alam. Kung anong paraan at kung sinong kakain, hindi rin natin alam. Kayo, kung hindi man kayo mamatay, nakainin kayo ng cannibal, kakainin kayo ng uod. Di ba? Kakainin din kayo ng uod. Ako, kakainin ako ng cannibal. Okay lang. Yan po ang ibig sabihin. Nakafocus doon sa eternal na value. Okay? So ang katawan na ito, ipagamit lang ito sa ministry ng Panginoon. So, glorious resurrection. Think about that. Nung dumating ng Panginoon, no more pain, no more sin, no more sorrow, no more problem. Everything will be new in Christ. Pangalawa, nakapokus siya sa spread of God's grace. Tingnan niyo yung verse. 2 Corinthians 4:15. For all things are for your sakes. Kasama na dyan, ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyo. That grace having spread. Anong sinasabi ni Pablo dito? Sabi niya, okay, kami na mga tinawag ng Panginoon with this ministry, okay, may kahirapan kami. Pero nagpapatuloy kami. Hindi kami naghihimagod. We do not lose hope. Bakit? Kasi gusto namin maka-spread ang biyaya ng Panginoon, makaabot sa inyo. At pag nakaabot sa inyong biyaya ng Panginoon, ang nangyari sa amin, mangyayari din sa inyo. Ano yung nangyari sa kanila? They are full of thanksgiving to the Lord. Di ba? Tingnan niyo ang verse. Having that grace having spread through the many may cause thanksgiving to abound. Pag nakilala rin nila ang tunay at buhay na Diyos at tatalikdan nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at sasambay nila ang tunay at buhay na Diyos, then like us, they will be joyful. Magiging masaya rin sila kahit nasa gitna ng mga kahirapan. So you duplicated yourselves. Okay? At yun po ang focus niya. The spread of the gospel. Lastly, his focus is God's glory that changes him every day. God's glory. Of course, balikan natin yung verse 15, nandoon na yun. Sabi niya, may cause thanksgiving to abound to the glory of God. But this one is personalized sa God's glory, 2 Corinthians 3:18. Itong last appeal ko sa inyo. Tingnan niyo ang verse. But we all, with unveiled face, beholding as in a glass, or as in a mirror, the glory of the Lord, are being transformed. Sa King James Version, changed into the same image. What is that same image? Christ-likeness. Na kahit na doon sa cross, ang Panginoon masaya pa rin. Who endured the cross. Sabi doon sa Bible, with joy. Okay? Are we being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ang focus natin dito sa umibig sa atin, sa pag-ibig na walang katapusan. Ang focus natin, hindi sa kung sinong pastor diyan, hindi sa akin. Ako, pag i-focus ninyo, makikita nyo mga kahinaan ko.
Okay? And there are people who knows that, but they are still like that. Okay? Akala nila ang pastor parang santo. Parang santo. Eh kung alam mo lang. Di ba? Sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. If you're not following Christ anymore, kahit na pastor ka, hindi kita susundin. Why? You're not following Christ. I am following Christ. You should be following Christ. I follow you because I follow Christ. You are following Christ. Yun ang ibig sabihin yan. Okay? So ang ibig sabihin, ang focus natin, alam ko na marami niyan sa Hebrews 12:2, alam niyo yan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tingnan mo. Pero itong tingin na ito, hindi lang tingin na tingin ka lang doon. No, you learn, you know. Alamin mo siya, sino ba ito siya? Pwede ba siyang mahalin sa gitna ng mga kahirapan? Nawawala ba ang kariktan ng Panginoon sa panahon ng kagipitan? Maningning ba at marikit pa rin ang Panginoon sa iyong spiritual na mga mata? Ha? Kung papiliin ka ng Panginoon, kausap ko yun kanina. Sabi ko, ganito lang yun eh. Ito ang nakita ko, ito ang nakita mo. Okay? Meron akong hawak. Dati kong ginagamit dito. Meron akong 1 kilong tanso, 1 kilong ginto. Alin ang pipiliin mo? Ay, siyempre, anya, ang 1 kilong ginto. So, marunong ka kasi mag-appraise ng value. Mas mahalaga kasi ang ginto. Ang hawak ko ngayon ay 1 kilong ginto at 1 kilong pink diamonds. Alin ang gusto mo? Ay pipiliin ko pink diamonds. Marunong ka mag-appraise ng value. Ang hawak ko ngayon, may-ari ng lahat ng kayamanan. At ang pink diamonds, alin ang gusto mo? Mag-iisip na, may-ari ng lahat ng kayamanan. Kung pipiliin ko ito, pwede ko bang ipagbili ang may-ari ng lahat ng kayamanan? Alam niyo kung sino may-ari ng lahat ng kayamanan? Ang Diyos ng Biblia. Kung yun ang pinili mo, kahit na maghirap ka, mayaman ka pa rin. Hindi mo alam? Maraming mga tao, takot maghirap, pero lalong naghihirap. Sabi ng Panginoon, ang gusto mo lang pala, pera sa akin. Hindi mo ako gusto. Kung alisin ko sa iyong pera, magwawala ka na. Pero kung ang gusto mo, ako, kahit na pera, hindi ko yan ipagkakait sa iyo. He will not withhold any good thing to those who walk uprightly. Sabi ng Bible. So, focus on Jesus. And by focusing on the Lord, may nangyayari. Ang palagi nating tinitingnan, maya-maya nagugustuhan natin. Kung palagi nating, kung ang tinitingnan natin, hindi natin nagugustuhan, ayaw na nating tingnan ulit. Tama? Tama. Pag tinitingnan mo ulit at inuulit-ulit mo, nagugustuhan mo yon. Di ba? Kaya't marunong si Satanas na lansihin din tayo na kahit ng mga masasama, pinapa-entertain sa atin para magustuhan natin. Di ba? Kung palaging nakafocus tayo sa karakter ng Panginoon, magugustuhan mo siya at patuloy mo siyang magugustuhan. Ang mga nagugustuhan mo, kinokopya mo. Tama? Yun, nagugustuhan mo ang laro ni Steph Curry. Maya-maya gusto mong gayahin ang laro ni Steph Curry. Bakit? Nagustuhan mo. That is how the Lord made us. So by looking unto Jesus, the glory of the Lord, ang kariktan ng Panginoon, the Holy Spirit work in us, changing us day by day. Changing us. So sana mga kapatid, mga kaibigan, makita natin ito. Anong gusto nyo? New Year's resolution or day-by-day renewal? I want a day-by-day renewal.